Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang tila pang babatikos nga nila kay Vice President Sara Duterte. Ngayon nga ay bineltahan ng mga matitindi na mga opisyalis itong si Romualdez na ito at talagang nagsalita na rin si Tatay Digong at Harry Roque na dapat talagang i-audit kung saan nga ba talaga nanggagaling ang mga pera ng mga pulpolitiko na ito naganib sa kapangyarihan, lalong-lalo na itong si Romualdez na ito. Dapat lang naman talaga na mai-audit kung saan nanggali ang kanyang mga pera at mga bahay. Kung titignan ba natin talaga kung papasok nga ba ito sa kanyang sinuesweldo or talagang dumaan na naman sa mga illegal na bagay na ito. Kaya naman dapat hindi palagpasin ng ating mga mambabatas itong si Romualdez at talagang ipa-audit na rin sa COA kung talaga bang malinis ang pinanggalingan ng mga ari-arian ni Romualdez na ito, dahil kung mambatikos ito kay Vice President Sara Duterte, kala mo ay alam niya na ang lahat. Ang nakakalungkot lang dito mga kaibigan, kung mababayaran na naman ang opisyalis ng COA na ito ay talagang hindi na naman magkakaroon ng investigasyon at makakalusot na naman itong si Romualdez na ito sa pagiging at pagkakaroon ng audit. Dito natin makikita na sana ay hawakan ito ng matitinong opisyalis para naman maparusahan ang dapat maparusahan at hindi nababayaran ang batas ng Pilipinas na pinagtatawanan na tayo ng mga ibang lahi dahil nga nababayaran ang batas ng bansang Pilipinas ngayong administrasyon na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan po yung tawag dyan. Aba, nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po ha, basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. Naku! O diba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion na Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? Ako nga nagtataka ako, bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Pagbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po? Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary, and miscellaneous expenses. Iba po. Kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan. Ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan. Siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng congressman yan. O, ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential funds. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po,
Wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan, 2 taon na akong pumirma niyan. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Mas malala po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling na ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOOE ng mga lumalaban sa West Philippine Sea. Palakpakan natin. Palakpakan! Nang-aasan din talaga itong si Attorney Harry Roque, no? O, palakpakan daw mga kaibigan, ililipat daw ha. Ililipat daw na House Speaker yung 1.6 billion niya, ililipat daw. Yay, palakpakan! Oh, hamon yan ha. Ang ganda po ng ni Attorney Harry Roque. 'Di ba? Total, pinag-iinitan niyo si VP Sara. O kayo din. Yung mga confidential funds niyo or mga extraordinary expenses niyo, ilipat niyo rin sa iba. Ayan, sige. Para magkaanuhan na. Galing na kongresista. Ano? Yung kay VP Sara lang nilipat niyo, hindi sa inyo? Bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. Ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525 and intelligence expenses 2,310. Hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? Bakit kinakailangan pumunta pa sa Office of the President? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion intelligence and confidential fund ng Presidente, ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. Siguro pambili na lang natin ng mga additional barko yan kung yan talagang gusto. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Yes. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Yun, politika talaga. Ganun talaga. Politika naman talaga ang point nila dyan. Politics. So, narinig yung mga kaibigan, ang total po ng confidential funds ng Office of the President, umabot na po ng 4 billion. Grabe, di ba? Tapos meron pang si House Speaker pa, meron pa siyang 1.6 billion. Grabe, ang laki ng pera nila, no? Saan kayo na nagagamitin yung pera na yan? Ha? Wala naman, meron bang sa Kongreso? Meron bang doon? Meron bang mga masasamang elemento? Di ba? So, ayan guys nagkakaalaman na po, no? Umaalingasaw na po ang talagang baho, no? Baho ng mga Romualdez, umaalingasaw na po, no? Umaalingasaw na rin ang baho sa Senado. Unti-unti na po nagkakaalaman, mga kaibigan. 'Di ba? Pati itong si Kimboy, no? Nakikisawsaw pa. Yan yung dahilan si Kimboy. At natutuwa pa sila, mga kaibigan, natutuwa pa sila na wala na po yung confidential funds ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Tuwang-tuwa pa sila. Talagang nag-celebrate pa sila, mga kaibigan. Kumbaga, feeling nila guys, nagwagi sila, no? Nagwagi. Panalo sila. Kasi nga, natanggal yung confidential funds Yun naman talaga gusto nila, di ba? Matanggal ang confidential funds ni VP Sara. Ayan, nagwagi nga sila. Pero, hindi pa tapos ang laban, mga kaibigan. Hindi pa tapos ang laban. Now, siyempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ang Senado, parang Kamara din yan. Pareho din po ng entry yan. Confidential, intelligence, extraordinary expenses. Ayan, pareho po. Kaya lang, di hamak, mas maliit ang Senado. 331 million.
Pero kung tutuusin po, yung 331 million na confidential, intelligence, extra expenses, extraordinary and miscellaneous expenses, mas maliit naman po yan sa 150 na linaan para dun sa education secretary. Although, mas malakiit siya compared dun sa 500 ng vice president. Pero kung kumpara po natin, ay balik natin sa presidente. Bakit ang vice president 500 million lamang, pero ang presidente sa confidential fund alone 2.3 billion. Grabe. Di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House tinanggal ang sa Vice President, hindi tinanggal yung sa President? Dahil magpinsan, dahil banta sa 2028 ang Vice President. Malinaw na po mga kababayan na hindi po kami nag-iimbento. Yan po ay nanggaling sa mga pahina ng General Appropriation Bill. Okay? Na didiscuss ngayon ng Kamara de Representante. O gusto niyo pang mag-education, sige po, education tayo. Ano ba yung confidential, ano yung intelligence, at ano pa yung miscellaneous? O tignan po natin, meron din po tayo slides dyan. Dahil alam naman, 15 years po tayo nagturo ng constitutional law din at ang international law. Ang confidential expenses po ay related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. Di ba ang Vice President naman po, gaya ng Presidente, may obligasyon na itaguyod ang saligang batas. May obligasyon na labanan ng terorismo. Ang DepEd, alam niyo ba ang DepEd, ang mga komunista, nagsisimula ng mga eskwelahang pambata para maaga pa lang brainwashing na. O bakit hindi ba pwede gamitin nyo ng DepEd na 150? Intelligence expenses, ito talaga, amount paid for expenses related to intelligence information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact to national security. Hindi naman po issue to kasi wala namang intelligence fund si VP Sara. Ang meron yung presidente, 2.25 billion din. Pero ibigay na natin sa kanya yon. Dahil after all, he is the commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines. So dapat may intelligence expense siya. Pero bakit yung confidential expense, presidente lang bibigyan, wala ang vice president? Tapos ito pa po yan, extraordinary miscellaneous expenses. Alam nyo, tanggapin na natin. Yung mga taong gobyerno, yung mga bigibigay, mga sa patay, sa kasal, dyan po lahat nanggagaling yan. Kung pupunta kayo sa mayor nyo, hingi kayo ng panggamot, dyan niya kukunin yan. At yan, isi-certify lang, pipirmahan lang yan na ginastos ng public officer. No questions asked. 2 taon ko po pinirmahan yan sa Kongreso. Certification alone. Kaya po walang liquidation sa Congress. Certification alone lang po yan. Yan po ang katotohanan. And I hope si Congresswoman Kimbo can confirm this. Okay? Yan na, Congresswoman Kimbo ha. Ayan ha. Sana napakinggan mo itong si Attorney Harry Roque para matuto naman kayo. Alam ko matalino to si Kimbo eh. Sumakang laude nga, di ba? Matalino nga siya. Sabi nga siya, pinakamatalino eh. PhD ba naman eh? Di ba? Teacher ba naman? Teacher, PhD. Ayos. Napakatalino. Pero bakit hindi po ma-explain? Bakit kaya hindi ma-explain? Kasi mawawalan sila ng budget. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Ngayon, yung Senado po, nilinaw nila na wala daw silang confidential fund. Nilinaw nila, wala daw silang confidential fund. Sana all. Yan, kasi inumpisahan nyo kasi si VP Sara. Ayan, tuloy. Sabi ko sa inyo huwag nyong subukan ang mga Duterte. Kasi pag ang Duterte na po, no, ang sinisiraan nyo, talagang magkakagulo talaga tayo, mga kaibigan. Di ba? Yan, inumpisahan nyo kasi si VP Sara eh. Si VP Sara, nagtatrabaho, tahimik, ginagawa lang niya ang kanyang dapat gawin, yung kanyang tungkulin, ang kanyang mandato, di ba? Kasi ang Vice President, guys, may mandato yan eh. Tapos DepEd Secretary pa siya, ginagawa lang din niyang lahat ng kanyang makakaya, no, para po maayos po ang Department of Education. Meron pa siyang extra na NTFL ka. Biro nyo, nagtatrabaho lang po si VP Sara, ginaganyan nyo. Kawawa naman yung tao, di ba? Kayo wala kayong kwenta.
Tapos, ang dami nyo palang pera. Saan nyo kaya gagamitin yan? Ay, nako. Oh, yan, booking tuloy kayo ngayon. Sige, siraan nyo pa si VP. Sige, siraan nyo pa. Siguro guys, hindi nyo nasisiraan si VP, no? Kasi nagsalita na si Tatay Digong, eh. Sa tingin nyo guys, sisiraan pa kaya nila si VP? Malamang hindi na, no? Kasi nga, wala na, talo na sila, eh. Kasi yung in-expose nila kay Sara, nag-counter din sa kanila, eh. Bumalik din sa kanila. Ibig sabihin, sila talaga may kasalanan. Wala pong kasalanan si VP Sara dito, kaya wag niyong sisihin. Good afternoon, Sir Foodie. Ayan, si Jonathan Kayakay. Ayan. Oy, Ronald Federico Fox de Mesa, maraming salamat ha. Sa mga hindi pa po nag-likes, guys, no, magkikisuyo lang po kami. Pakipindot lang po yung likes bago po natin i-play si Tatay Digong, no? Pakipindot lang po yung likes, guys. Tsaka huwag yung kalimutan mag-subscribe at pakishare na po ang video, mga kaibigan, para marami pong makapanood, okay? Likes lang po, no? Pindutin nyo na yung likes. Wala pong bayad dyan. Tsaka yung subscribe. Pag pindot yung ganon, okay na yan. Alright? So, ano pa hinintay nyo? Tuslok na. Pindutin nyo na. Di ba? So, ito na po. Panoorin na po natin si Tatay Digong. Ito na ang pinakahihintay natin. Ito na ang pinakahihintay natin, si dating Pangulong Duterte. Oh, Tambaloslos, sumanda ka. Ito, pakinggan mo. Nakikinig kayo si Tambaloslos, mga kaibigan. Oh, Tambaloslos, ito para sa iyo. Oh, ayan na. Kung ano ang gusto ninyong gawin, you drop the Afghans there as without informing us. So I am asking the President, make it public because this is my country. You do not keep secrets. Make it public now. Or I will ask every Filipino. Iingay tayo. If you will not join me, so be it. I will do it alone. I have the kingdom. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung asking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out its congress. Pork barrel, pati yan si Romualdez is wallowing. Kung ano ang gusto ninyong gawin, you drop the Afghans there as without informing us. So I am asking the President, make it public because this is my country. You do not keep secrets about what is happening to my country because this is my country. And I will make, sabi ko, lahat ng sa tungkuha. Kung yung armed forces, kung tinitira ninyo, kine-question ninyo kung ano-ano-ano, kayo. Yung police, gano'n rin. So gano'n ang sabihin ninyo, corrupt ang police, you are no better than the police. The fact that you hide something there, it is by itself a corrupt practice. Make it public now, or I will ask every Filipino, be a farmer, an accountant, a teacher, soldier, police, mag-iingay tayo. If you will not join me, so be it. I will do it alone. I have the kingdom of Jesus Christ backing me up. Baka sabihin ninyo talaga kami na, hindi lang kami yung ibang maghingi ng hangol kami ng pera. Pagtangin na. Kayo
ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung asking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out its Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez, is wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Alam mo si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because his speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang presidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nagkakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero mag-higi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Winawaldas ang pera ng Pilipino. Tambalos-los. Pati itong si President, naku. Dito nga natin makikita na talagang si Tatay Digong ay nagsalita na rin dahil hindi nga matiis ang kagagawan ng mga politiko na ito na talagang puro na lang paninira ang kanilang ginagawa at hindi na nila pinaglilingkuran ang bansang Pilipinas. Kung si President Rodrigo Duterte ang naupo, ngayon paniguradong sibak ang ganitong mga opisyales at paniguradong nasa kulungan na sila dahil pa iimbestigahan agad ni former President Rodrigo Duterte ang mga ganitong panloloko sa taong bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.